Bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanakalla ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. You have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang araw po ng Huwebes. Makatahanang araw ng Huwebes. Sa ating lahat, ika-13 ng Nobyembre, ika-22 ng Jumadal Awal, sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page, narito muli ang programang MHS Delivers na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro, kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Muli ako po ang iyong lingkod, Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, nagbabalik para sa ating ika-20 at 46 na episodyo ng ating programa. Mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa episode natin ngayong araw, tatalakayin natin ang ating MHS, sa ating MHS Discusses, ang Philippine AMR Awareness Week. Kung ano man po itong AMR na ito o ang tinatawag na PAAW, ang Philippine AMR Awareness Week, malalaman natin mamaya kasama ang ating kabalay mula sa Ministry of Health, ang kanilang pharmacist 2 na sina Siti Namraida M. Kasid, registered pharmacist. Aside doon, meron pa rin po tayong segmentong balitaan at segmentong IPH. Pero dahil malaking
health public safety awareness announcement din ang ating talakayan. Yun na rin po ang ating health and safety first. Marami-rami rin po ang kaganapan ngayon sa MHSD. Lahat sila sabay-sabay na nagaganap at ina-attend ngayon ng ating mga kabalay sa ICS. Para kay kabalay natin Sally, Kuya Hamsi, Kuya Mans, Ate Jazz, fi amanillah sa inyong mga travels and good luck sa inyong mga activities. And inshallah malalaman natin ang mga detalye nila sa susunod na mga episodyo. Aside doon, marami rin pong mga ina-attendan na mga meetings at iba't ibang pagpupulong ang ating mga kabalay sa MHSD. Isa sa kanila, ibabahagi natin sa ating IPH ay ang Engineering Expo Forum. Lahat ito, dadaanan po natin makalipas nitong mga paalala. Benji, take it away. Nais nyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Tayo po ay nagbabalik sa ating MHS Delivers para sa ating segmentong balitaan na merong 3 headlines. Una sa kanila, Chief Minister Makakua, binigyang inspirasyon na ang mga benepisyaryo ng housing project sa Matanog. MHSD at MSSD binigyang kapasidad ang komunidad sa Darussalam, Sultan Kudarat ukol sa flood preparedness at namahagi ng go bags. Kamp Abubakar, mapatatayuan na ng MHSD ng mga pabahay at support facilities sa ilalim ng SDF. Chief Minister Makakua, binigyang inspirasyon ang mga benepisyaryo ng housing project sa Matanog. Inspirado ng presensya at mensahe ni Chief Minister Abdulrauf A. Makakua ang mga benepisyaryo ng resettlement housing unit sa Barangay Bayangan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte sa awarding ceremony na isinagawa noong ika-10 ng Nobyembre 2025.
Pinangunahan ng Chief Minister ang ribbon cutting na sumimbolo ng bukas na at matitirhan na ang mga bahay at ang awarding ng symbolic key sa representante ng mga benepisyaryo. Ang proyekto ay napondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2022 at magkatuwang na itinaguyod ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, at ng Local Government Unit o LGU ng matanog sa bisa ng Memorandum of Agreement na kanilang pinirmahan. Binigyang diin ni CM Makakua na ang bahay ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilya at dapat umanong tulungang magkaroon ng gobyerno ang mga pamilyang pinakanangangailangan. Dapat halal housing ang ating maistablisa at matiyak na ito ay tumatalima sa moral governance, wika pa ng punong ministro. Sinabi naman ni Honorable Mayor Zoria S. Bansilguro na ang mga nakumpletong bahay ay igagawad sa mga ulama sa layuning sila ay matulungan at upang maitatag ang isang modelong Islamic community sa naturang lugar sa Matanog. Samantala, ayon kay Director General Esmael W. Ibrahim ng MHSD, isa ang LGU Matanog sa pinakamabilis na partner implementers ng resettlement housing project. Aktibo rin nakibahagi sa aktibidad sina MHSD Chief of Staff Ajib Diaudin D. Bara, Director for Operations and Management Service Salem C. Dimuna, Provincial Director Bay Marudz S. Ibrahim ng MHSD MDN, officials at technical staff mula sa Special Development Fund Project Management Office o SDF-PMO sa ilalim ng Bangsamoro Planning and Development Authority at iba pang key technical staff mula sa MHSD. Saksi rin sa tagumpay ng seremonya sina Honorable Kahara P. Ibay, Municipal Mayor ng Parang, MP Baileng S. Mantawel, Minister ng MOST, at mga opisyales mula sa 54th Engineering Brigade ng Philippine Army. Para sa ating pangalawang balita, MHSD at MSSD binagyang kapasidad ang komunidad sa Darussalam, Sultan Kudarat ukol sa flood preparedness at namahagi ng Go Bags. Pinaunlad ng Ministry of Human Settlements and Development ng MHSD, ang housing arm ng BARM, ang kaalaman at kapasidad ng mga residente ng isa sa mga resettlement housing projects nito na tinatawag na Darussalam Village sa Barangay Banubo, Sultan Kudarat, Maguindano del Norte o MDN. Ukol sa pagiging handa sa pagbaha noong ika-7 ng Nobyembre ngayong taon sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD. Ang aktibidad na bahagi ng serye ng Disaster Risk Reduction Management o DRRM ay magkatuwang na isinagawa ng MHSD, MSSD at ng Barangay Local Government Unit o BLGU sa pangunguna ni Honorable Muhalidin A. Abbas, ang Barangay Chairperson na siyang sumalubong sa pangkat mula sa BARM. Ating tandaan na ang kahandaan ay hindi lamang isang beses na gawain, kundi isang patuloy na responsibilidad ng bawat isa sa atin. Tayo ay may kanya-kanyang papel sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating pamilya, kapitbahay at buong komunidad. Wika ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Service. Naway magsilbi itong inspirasyon upang palagi tayong maging handa, maalam, at nagkakaisa sa pagharap sa anumang sakuna o hamon. Sama-sama nating itaguyod ang isang ligtas, matatag, at handang Barangay Banubo
Isang komunidad na hindi basta sumusuko sa unos, pahayag ni Director Dimuna. Tinalakay ni Rasul A. Tino, Social Welfare Officer 2 ng Disaster Response and Management Division ng MSSD, ang mga lektura tungkol sa early warning system, mga pamamaraan ng paglikas, mga pangunahing pamamaraan sa pagliligtas ng buhay, at mga update sa mga local disaster contingency plans tungkol sa flood safety measures. Ang MSSD sa tulong ng MHSD ay namahagi ng mga emergency go bag na mga duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng isang unit ng adhesive cloth tape, adhesive bandages, bandage shear, collapsible water container, cotton ball pack, first aid kit, povidone iodine, radyo, solar lamp, thermometer, pati na rin mga pares ng compressed dressing, document filing bags, gauze bandage rolls, non-latex glove pack, thermal blanket, tweezers, at 3 sachet ng itch control ointment, 10-meter rope, 10 pakete ng sterile gauze pad, kalahati nito ay 3x3 inches at ang iba ay 4x4, at 20 piraso ng antiseptic wipes at mga sipol. Ang pangkat ng MHSD ay binubuo rin ni na Chief Salahuddin Escosain at Sahara M. Pendaliday, Head ng Community Support Services Section, na nagbigay ng pambungad na mensahe kapwa mula sa Housing and Human Settlements Division. Kasama si Engineer alias Garpi Sangkopan ng MHSD Maguindano del Norte na tumulong sa pagpapadali ng aktibidad. Tumulong sa aktibidad ang mga intern mula sa Cotabato State University o CSU sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang sekretariat. Ang Darussalam Village sa Barangay Banubo ay may 50 unit na pabahay na pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro GAB 2022 na iginawad ng MHSD sa mga benepisyaryo noong 15 ng Mayo 2024. At para sa ating huling balita sa araw na ito, Camp Abubakar, mapatatayuan na ng MHSD ng mga pabahay at support facilities sa ilalim ng SDF. 100 bahay ang may patatayo na sa makasaysayang Camp Abubakar Asidik, Barangay Tagaig, Barira, matapos may sagawang groundbreaking ceremony noong umaga ng 10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nagtipon sa lugar ang mga pamilya ng Mujahideen kasama ang mga opisyalis mula sa iba't ibang ahensya ng BARM, Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, local government units, at MILF Joint Task Force for Camp Transformation o JTFCT. Para sa programa na magpapasimula ng konstruksyon ng 100 housing unit, housing project na napunduhan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2023. Sa pamamagitan ng proyekto, magkakaroon din sa lugar ng bahay ng entrance archway, covered court, access road, multi-purpose building, water system, health station with equipment, at solar street lights na lahat na punduhan sa ilalim ng SDF 2024. Magkakibad sa pagtataguyod ng proyekto ang Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, SDF Project Management Office, at ang LGU ng Barira kasama ang partner contractor na Barist Builders.
Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat at magbabalik para sa ilang segmento pa ng MHS Delivers, gaya ng IPH, MHS Discusses at KKK, makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Tayo po yung nagbabalik sa ating MHS Delivers para sa segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. At sa mga nag-like at nag-share at nag-comment po sa ating Facebook live stream, syukran. Gaya ni Kuya Far, si Far Mars na sabi, hininging pa-shoutout daw po siya. O yun, sinigaw ko na ang pangalan ninyo, Kuya Far. Syukran sa pag-comment. Samantala para sa ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay, malalaman natin ang patungkol sa Engineering Expo and Forum, ang 51st National Convention and Technical Conference na kasalukuyang nagaganap ngayon, ika-13 ng Nobyembre. Na patuloy na magaganap hanggang sa ika-15 ng Nobyembre at kasalukuyang ina-attend, nakikilahok ang ating mga kabalay sa MHSD, ang ating mga kabalay na enhinyero sa MHSD. So, inanunsyo ang Engineering Expo and Forum, ang 51st National Convention and Technical Conference na may temang Empowering Membership, Promoting Specialization, Building a Stronger PIC for the Preferred Future. Sa SMX Convention Center, 3rd Level, SM City, Bacolod, Bishop Antonio Fortich Avenue, Bacolod City. So may 3 parts po ang ating activity kada araw. So sa ngayong araw nagaganap ang Engineering Expo and Forum. Samantala bukas hanggang 15 ng Nobyembre ang Convention and Conference proper, ang 51st National Convention and Technical Conference. So marami-raming activities, marami-raming lectures ang magaganap patungkol sa engineering na mga concerns, gaya ng mga infrastructure forum sessions at kumbaga may mga iba't ibang activities din na pwedeng makilahok, gaya ng sports tournament na may golf, bowling, billiards at badminton. Para meron din pong ilang mga parallel technical breakout sessions na may mga topikong pang state-of-the-art civil engineering technology. Gaya na merong 7 specialty divisions ng PIC, gaya ng Project Management at Construction Engineering, Geotechnical Engineering, Structural Engineering, Transportation Engineering, Water Engineering, Environmental and Energy Engineering, at Civil Engineering Education. So sa ating mga kabalay na inhinyero na nakikilahok ngayon sa conference na ito, fi amanillah, and inshallah mas malalaman natin ang mga detalye na ito sa susunod na mga araw.
Pero sa ngayon, yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Ang ating segmentong HSF, Health and Safety First, ay mahuhulog na rin sa ating talakayan ng ating MHS Discusses na pag-uusapan ang Philippine AMR Awareness Week. Ang ating highlight segment sa MHS Discusses kasama ang ating bisita na sina Siti Namrayda M. Casid, ang Registered Pharmacist o Pharmacist 2 ng Ministry of Health ng BARM para pag-usapan itong Philippine AMR Awareness Week na ito. So marami-rami na pong discussion po dito sa topiko na ito at malalaman natin ang mga detalye sa susunod na mga segundo. Kuya Angie, take it away. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at narito po tayo muli sa segmentong MHS Discusses. Ako po inyong lingkod Bangsamoro, Juay Ria Bint Emran Muhammad at kasama po natin ngayong araw na ito para pag-usapan ang paparating na Philippine Antimicrobial Resistance o AMR Awareness Week. Ang Pharmacist 2 ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siya po ay isang registered pharmacist. Walang iba, nagbabalik, kundi si Ma'am Siti Namrayda M. Casid. Welcome back, Ma'am Nams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nakaka-overwhelm po yung nagbabalik. Kasi it's been around 2 years, Ma'am, no? Since yung last guesting po sa inyong napakagandang platforma. It feels just like yesterday. Yes, sa MHSD. Ibang topic naman po yun siya. About naman po yun siya sa Generics Month. And alhamdulillah, una sa lahat po gusto namin magpasalamat sa inyo. Lalo na din po sa ating minister ng MHSD, si Atty. Hamid Aminuddin Bara, for spearheading this kind of platform. Napakagandang platforma po para ma-reach natin ang ating mga kababayan, mga kabangsamoro na until now, nandun pa rin sila sa radyo, no, nakikinig pa rin sa radyo. And of course, I believe even sa ating mga social media platforms marireach din po, no, magiging available din po itong ating platform na ito para for another topic naman po, for a different topic which is about antimicrobial resistance. And with that, kung ano nga ba itong antimicrobial resistance na ito, malalaman natin sa segmentong MHS Discusses kasama si Ma'am Nams. Pero before that, kumusta po kayo, Ma'am? Kamusta ang MOH itong nakalipas? Alhamdulillah, Ma'am. Ako okay. Lahat no ng ganun pa rin po, patuloy pa rin po ang serbisyo ng Ministry of Health, most especially under the leadership ng ating ever dynamic, sinasabi namin nun, ang talagang hinahangaan namin, ever dynamic, our beloved and butihing Minister of Health, si Dr. Cadil Jojo Sinulinding. Ayan po, with his permission, of course, na ako ang maging representative on behalf of the MOH BAR para magtalakay, maging resource person po ninyo about sa antimicrobial resistance. And of course, hindi ko rin po kakalimutan ng ating Deputy Minister of Health, si Dr. Zulkarnain Abbas, and ang ating Assistant Secretary of Health, si Dr. Abdul Halik Qasim. And last but not the least, si Ma'am Abla G. Muhammad, ang ating Pharmacist 5, no, ang aming Pharmaceutical Unit Head, for allowing me and for sending me as a representative po para maging resource person, ika nga dito po sa patungkol sa topic po ng antimicrobial resistance. Shoutout kay Ma'am Abla sa pag-facilitate ng aming invite at sa Shoutout sa kanya, salam. Then, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik. Diretso po tayo. Ano po itong AMR na ito? Ano po yung bakit kailangan niya ng Awareness Week? At paano siya inoobserbahan sa Bangsamoro, sa ating BARM region? Okay, so ito pong PAAW, sinasabi natin po nating PAAW, no, stands for Philippine Antimicrobial Resistance Awareness Week. So itong PAAW na to, every year, annual po natin siyang sineselebrate, particular po every November 18 to 24. Next so week? For that whole
Yes, next week. That will be next week, inshallah. For that whole week, no, sineselebrate po natin ang Philippine AMR Awareness Week, no, para po hikayatin, no, para maging aware lalo ang ating mga kabangsamoro, not only mga ating mga kabangsamoro, but even ang ating mga kababayan, no, mga fellow Filipinos po natin to be aware, to be well aware of antimicrobial resistance. And for the information of everyone din, no, ang antimicrobial resistance, no, para sa mas madaling salita ng Tagalog, no, para mas maintindihan po natin, ito po yung kakayahan ng mikrobyo, no, ng mga mikrobyo. Ito yung mga bacteria, fungi, virus, parasites, no. Ito po yung kakayahan nila na laban sa mga gamot na dapat sana ay pumapatay sa kanila. So, mas ibig sabihin po noon, mas lalong lumalakas. Di ba dapat ang ating mga antimicrobials, ang ating mga antibiotics, dapat ginagamot itong mga dahilan ng infeksyon katulad ng bacteria, fungi, parasites, and virus. Ngunit sa antimicrobial resistance, mas nagiging malakas itong mga mikrobyo na to. Kaya naman tinatawag natin ito, paminsan nga tinatawag natin ito na silent pandemic. Bakit siya nagiging silent pandemic? Kasi existing na siya sa community natin. Kahit wala pa po yung COVID-19, no? Existing na po. Matagal na pong kasalukuyan o existing na po talaga sa ating community ang antimicrobial resistance. Hindi nga lang alam ng karamihan sa atin. No? Papaano tayo nagiging contributors dito sa antimicrobial resistance? Many of us are still practicing yung tinatawag nating self-medication. Yung ginagamot, no, basta-basta bumibili ng mga gamot sa mga butika natin, nagsa-self-medicate sila. Sabi nila, ay, masakit yung ulo ko, may masakit sa katawan ko. And then ang binibili nila agad sa mga butika, antibiotic. Where in fact, pwede naman sanang konting tulog o di kaya yung konting tulog o di kaya over-the-counter medicine sila katulad ng paracetamol na kahit walang reseta ng gamot, pwede natin bilhin, no, sa kahit anong butika. So yun yung antimicrobial resistance natin na dapat mas lalo pa nating mas maging aware tayo na kung ano ba yung nagiging epekto o nagiging impact nito, hindi lang po sa ating sarili but even sa ating mga households and sa ating komunidad. Right. So, malaman I'm assuming sa paaw na ito, matututunan ng ating mga kabangsamoro, ating mga kabalay, ang ano nga bang mga mikrobyo na ito at paano nating nilalabanan. And uunahan ng MOH, mamumuna ang MOH sa mga aktibidades na ito. So, ano pong mga activities na ito para mas lalong mapalaganap ang AMR, kumbaga AMR awareness sa ating mga kabalay? Yes, mga kabalay. Yes, kabalay. Ano po natin, tawag ba natin? Sa ating MHSD po. Opo, MHSD. Ayun, sa ating mga kabalay, mga kababayan, kabangsamoro, mga tagapakinig, masusing tagapakinig at tagapanood po ng inyong napakagandang plataforma. Next week, as mentioned po, no, ang ating simula ng celebration po natin for that week long, ang ating Philippine AMR Awareness Week, which is on November 18 to 24, inshallah, may maraming mga inihandang activities ang Ministry of Health. Pero ngayon, focus tayo doon sa ating mga provincial and city health offices. Alright. No? Gusto po namin i-anunsyo sa lahat na ngayong taon, ngayong 2025 po, magkakaroon tayo ng simultaneous activity together with our provincial health offices sa buong BARM po. Simula sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi po. Lahat po yan sila, meron po silang sarili-sarili o inihanda na mga selebrasyon relating dito sa ating paaw. Katulad, nandyan na po yung mga information lectures, no, magkakaroon pa rin po sila ng advocacy lectures kasi ito naman talaga yung way natin eh. Isa po ito sa magandang way para mas lalo maintindihan. Mas lalo maintindihan. Kasi yun naman po yung sa amin naman po, no, alam na po ng mga tao yan na merong antimicrobial resistance. Kailangan lang po talaga nilang i-comprehend at maintindihan kung ano ba talaga ito, ano ang possible na epekto nito, hindi lang po sa ating bahay, sa ating household, but even sa ating komunidad. No, sa ibang tao na nakakasalamuha po natin, ano yung nagiging consequences or epekto nitong antimicrobial resistance. Kaya naman sama-sama
with our team. Yung team po natin ngayon taon, ma'am, na yung sama-sama po natin tulungan para sugpuin ang AMR, One Health approach po tayo. And itong PAAW po natin yearly, ito po yung approach or ito po yung principle na always po namin ini-imbibe sa ating mga tagapakinig, itong One Health approach. When we say One Health approach, ibig sabihin sama-sama po tayo. Hindi lamang po ang mga tao sa gobyerno, particular sa Ministry of Health, but even other agencies po natin. And maliban sa mga tao sa gobyerno, ang AMR naman po ay hindi lang po secluded sa kanila. Dahil ang AMR, maaaring mangyari po yan sa lahat ng tao. Mapabata man, mapamatanda, mapasenior, mapatao man na nakatira sa urban or rural areas, maaari po nating maramdaman at ma-experience itong antimicrobial resistance kapag hindi po tayo nag-action. So ngayon, maliban dun sa ating mga provincial health offices, ang aking mga kapwa pharmacist, ma'am, no, mga public health pharmacist ko po, across the Bangsamoro region, meron din pong nakahanda silang mga information drives and lectures, no, sa kanilang mga rural health units, health centers na assign po nila. So yun po yung naging po namin, strategy at initiative po namin ngayong taon na kung saan hindi lamang po ang region ang magse-celebrate ng AMR o ng PAAW po natin as a whole, but even yung ating mga provincial and city health offices as well, para mas malawak po yung ma-reach, no, mas malawak po ang maging pang-unawa natin about antimicrobial resistance and about PAAW. Alright. Sa mga ganitong klaseng activities, ma'am, parang magandang opportunity magtanong yung mga tao kung may, kumbaga, mura or may libreng mga gamot ba na mas epektibo sa kanilang mga sagot. Mga, kumbaga, one-stop mga check-ups na ang gagamitin nila sa mga activities na ito. May specific po na ganong segment sa mga lectures na nabanggit ninyo? Yes, hindi siya kumbaga parang magiging highlight ng mga activities ng ating mga pharmacists and ng mga city health offices. But even ngayon, no, kung pwede pong bumisita ang ating mga kabangsamoro, mga kabalay po natin, sa mga health units, rural health units, health centers, barangay health stations po natin. Dahil makasisiguro po kayo na libre. Hindi lamang po libre ang gamot, kundi even ang konsultasyon. No? Yes. Libreng consultation. Yun naman kasi yung bumalik tayo dun sa nabanggit natin, no, na marami sa atin ang still nagsi-self-medicate, no. Bakit sila nagsi-self-medicate? Kasi una pa lang iniisip na nila yung consultation, meron ng financial aspect yun. No, lalabas ka na agad ng pera kapag magpakonsulta ka sa mga public or even pribadong hospital or klinika, no. Iniisip na nila, ay makakadagdag siya, no, may significant portion ng aking fund na kukunin ko doon para sa consultation. Ngayon, para sa kaalaman po ng lahat, no, pumunta po tayo sa ating pinakamalapit na health centers, pinakamalapit na rural health units, city health offices, mga government facilities po natin, dahil libre po, konsultasyon pa lang, libre po. No, wag nating ugaliin ang mag-self-medicate. No, nandiyan ang ating mga magagaling, mga magigiting, mga Bangsamoro health warriors po natin, katulad ng ating mga doktor at nurses, no? Nandyan po sila para po sa ating consultation at para magbigay sa atin ng mga tamang informasyon, kasama na po patungkol sa antimicrobial resistance, para maiwasan natin na maging drivers or maging contributors po tayo nitong silent pandemic na sinasabi natin about antimicrobial resistance. And even yung mga gamot, ma'am, no? Pumunta po sila sa ating mga health stations, sa mga health units po natin, rural health units, city health offices, dahil libre po, makasisiguro din po kayo na libre po ang mga essential medicines, na yung mga most common na mga gamot na ginagamit po, yung katulad ng mga amoxicillin, no? Pinaka-famous, isa sa mga famous na antibiotic, no? Itong mga amoxicillin po natin at ibang mga essential medicines, mga most common na mga gamot po natin, matatagpuan niyo po yan sa ating mga health units or health stations. Para sa sipon, para sa ubo, para sa sakit ng ulo, yes, katawan, painkillers, ano ba ang usual na mga kwan? So, mga methylamine acid, na yung mga over-the-counter, yes, drugs. Feel ko mas kilala ko yung mga gamot by their branded names, unfortunately, kaysa yung generic names nila. Hirap kasi ng generic name nila eh. Yes, kasi yun po yung chemical
chemical ingredient talaga. Kaya kadalasan ng ating mga generic name mahirap banggitin, no, mahirap alalahanin. Kaya naman bumabawi po yung mga manufacturing company sa brand name. Dapat yung madali lang, yung catchy, no, yung madali lang din tandaan, no, ng ating mga kababayan. Yun nga, imbes na hingin yung generic name sa over-the-counter, mas sabihin mo yung brand, ay ma'am, wala po kami niyan, pero ito pareho lang. Sige, yan na. Yung tipong wala ka rin usually pakialam sa ano yung brand, pero yun kasi yung alam mong pangalan eh. Kaya yun yung nababanggit mo at yun ang napipili mo. Kahit na generic is, as nabanggit nga ng every generics man, pareho lang sa branded. Yes. Idagdag na natin yan, no? Magandang practice po yan pag pumupunta tayo sa mga butika o sa mga hospital po natin na kapag ang nabanggit po natin sa kanila ay yung brand name, yung mga pharmacists na nagki-cater po sa inyo, binibigyan kayo ng option. Binibigyan kayo ng option na sinasabi, brand name po yung nabanggit nyo ma'am, pero meron din po kaming equivalent, no, na generic po nun, na pwede nyo pong bilhin din. Parehas lang po, similar lang po ang epekto. No? Ang pinagkaiba lang po nila yung pangalan, yung brand name. Pero yung content po niya, yung generic name po niya, yung chemical content po niya ay isa lang. Alright. So, magandang reminders po yun sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood sa live stream. And marami po kayong nabanggit na mga activities and maganda malaman na merong kasabay ang regional na activities sa ating provincial na mga counterparts. Kaya hindi kumbaga centered sa regional location yung mga activities. Like kahit nasa pinaka-malayong lugar pa kayo from MOH, most likely may mapupuntahan pa rin kayo na healthcare center para sa mga activities na ito next week. May iba pa po kayong gustong i-highlight na mga kaganapan for next week na magaganap buong PAAW? So yun yung mga inihanda ng region po ng MOH BARM. But maliban po doon, no, maliban din po doon, syempre gusto ko na rin pong i-take itong opportunity din po na sabihin na ang MOH BARM, ang Ministry of Health BARM on behalf of our ministers, Dr. Carlos Sinulinding, ay patuloy po ang serbisyo namin. No, hindi lamang po patungkol sa PAAW o patungkol sa antimicrobial resistance, but still yung other mga public health programs po natin. No, katulad po ng mga immunization para sa bata at buntis, nandyan pa rin everyday. Routine na po yan siya. No? Na pumunta kayo, yung sabi po natin kanina, pumunta kayo sa mga pinakamalapit na rural health units at health stations sa inyo dahil libre po ang mga bakuna doon. No? Maliban doon, even yung mga nutrition and feeding programs po natin, no? Highlight po natin dyan ang malnutrition, no, para sa mga bata sa bawat barangay, patuloy pa rin po, no, yung kanilang activities, no, pagdating sa ating nutrition, even yung ating mga ibang mga sakit, no, mga diseases na currently nandito pa rin po sa atin, like katulad ng tuberculosis, dengue, no, nandyan, patuloy pa rin po ang programa ng Ministry of Health BARM sa iba't ibang mga public health programs po natin. And even yung ating mga barangay health workers, no, nandyan pa rin yung continuous na capacity building sa kanila para mas mapaunlad pa po natin ang serbisyong medikal sa Bangsamoro. Hindi lamang po secluded, sabi nga natin, hindi lamang po dito sa Maguindanao or sa Lanao del Sur, kundi across the Bangsamoro region, Dagpasilan, Tawi-Tawi, and even ang ating Sulu. Yes. And then ngayon, ano, ito po yung opportunity din, no, na dahil dito sa recent na nangyari na super typhoon Yuan natin, no? Kumbaga ang MOH BARM, ang Ministry of Health BARM, hindi lamang po iniisip din or kumbaga ang highlight natin is within yung kapakanan ng ating mga Kabangsamoro. But ang gusto rin namin ipahiwatig is yung pagiging responsive natin pagdating sa pangangailangan ng ating mga kapatid sa ibang rehiyon. Lalo na po particular sa pinakabagong region po natin ngayon, the NIR, the Negros Island region, na ito yung mga panahon na pinakakailangan nila tayo. Kaya naman, under the leadership ni Dr. Carlos Sinulinding, no, willing, no, nandoon pa rin, kahit hindi po i-request, nandoon po yung willingness natin na tumulong, maghatid sa kanila ng karagdagang tulong, lalo na particular sa pagdating sa manpower and logistics na kailangan nila. And for the information, no, ang MOH BARM po ngayon, ongoing ang kanilang plano, no, para po sa deployment ng additional manpower
and Logistics bilang tulong sa mga kapatid po natin na nasa Negros Island region. Alhamdulillah. And inshallah mas marami po kayong detalyeng malalaman doon sa online spaces po ng ating Ministry of Health, ang kanilang Facebook page at official website kung saan mas up-to-date po ang lahat ng kanilang detalye. Pati, I believe maraming infographics ang MOH na super effective, lalo sa mga visual na preference na gaya ko. So, and ang ganda ng graphics nila. So, kumbaga madali siya basahin. So, but I believe na banggit natin ang pinaka-heft ng ating topic, ang ating PAAW, which will be on, pakiulit pong dates, ma'am, on November 18 24. 18 to 24. Good luck po sa inyong activities, and if may BMOAS na mga activities, definitely at kasama sa attendance ang ating Ministry of Human Settlements and Development. But aside po sa PAAW, may iba pa pong activities ang MOH na gusto ninyong i-highlight. Nabanggit ninyo yung assistance to our NIR, sa ating mga kabalay sa NIR. May iba pa po yung ginagawa sa MOH or mga services na pinoprovide na gusto nyong i-highlight aside po sa mga nabanggit nyo na? Yes. Yun na, currently, yung nabanggit po natin kanina, no, on the works po sila ngayon, no, sa pagpaplano ng deployment ng ating mga volunteers, no, mga volunteers po natin ng mga health warriors, mga Bangsamoro health warriors, dahil ito yung mga panahon na pinakakailangan nila ng additional manpower pagdating sa doktor, nurses, mga pharmacists as well, and also ang ating mga psychometricians, no, yan po. Ito yung mga panahon na pinakakailangan po nila ang tulong ng ibang mga rehiyon. No, ipakita po natin ang suporta at ang willingness po natin na maging responsive sa mga ganitong kalamidad, sa mga ganitong panahon ng kalamidad. And gusto ko rin din po i-highlight, no, kanina as mentioned po, no, yung mga different public health programs po natin na everyday patuloy, non-stop po ang ating mga health warriors. Ang sabi nga po namin sa mga health workers po natin, mga doctors, nurses, medical technologists, pharmacists, at ibang mga medical professionals po natin, ang tawag po namin sa kanila, Bangsamoro health warriors. Kasi kahit anong kalamidad, kahit anong sitwasyon, non-stop po sila. Patuloy pa rin po sila sa kanilang trabaho. And saludo po tayo sa lahat ng mga health warriors, health workers po natin na nandyan. Hindi lamang po dito sa Bangsamoro, but sa buong Pilipinas, simula sa NCR hanggang sa pinakadulo ng ating mapa. Saludo po kami sa walang humpay na serbisyong medikal, serbisyong pangkalusugan na hinahatid po natin sa lahat ng ating mga kababayan. And yun nga po, lahat ng mga public health programs natin, lahat ng mga simula doon sa lifestyle diseases, lifestyle-related diseases, hypertension, diabetes, tuberculosis, dengue, malaria, lahat po ng mga programa ng MOH patuloy pa rin po. Immunization, nutrition, nandyan pa rin. And makukuha niyo po yan sila ng libre sa ating mga rural health units, sa ating mga barangay health stations, health centers, even sa ating mga government hospital facilities. Alright, and with that, yun po ang ating segmentong MHS Discusses. Kasama po walang iba kundi si Ma'am Nams from Ministry of Health. Then, bago po namin kayo pakawalan, may gusto po kayong parting message para sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream na hindi nyo pa nabanggit. Magandang highlight, like every day hindi natin man nakikita lagi, like continuous ang trabaho ng ating mga kabalay sa medical industry, medical field, ang ating warriors kumbaga. But from you personally, Ma'am Nams, ano po ang inyong parting message sa ating mga kabalay? Yes, mga kabalay, mga Kabangsamoro, and of course, isa lang po na din po, no, mga kapwa ko, mga health warriors na nasa Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So I will give this closing message na din po, no? Sa mga kababayan po natin, sa lahat po, kabalay, tandaan po natin na ang kalusugan po ay hindi lamang po responsibilidad ng gobyerno. Hindi lamang po ito siya responsibilidad ng gobyerno, kundi bawat isa po sa atin, no?
bata, anumang klase, anumang status natin, anumang edad man tayo, responsibilidad po ng bawat isa ito. And ang laban po natin kontra AMR or antimicrobial resistance, maging matalino po tayo. Maging matalino po tayo sa paggamit ng ating mga antimicrobial. So even ng mga gamot, anumang klase ng gamot, maging matalino po tayo. Huwag tayo basta-basta uminom ng gamot na wala sa reseta o yung sabi nga natin na self-medication. At kung niresetahan mo tayo ng ating doktor, tapusin po natin. Tapusin po natin yung gamutan ayon sa payo ng ating doktor. Because sabi nga natin ang AMR ay isang seryosong banta. Isa siyang seryosong banta, silent pandemic, ika nga, na kapag nag-self-medicate po tayo at hindi tayo nag-iinom ng tamang gamutan po natin, ayon sa tamang gamutan po natin, tumutulong tayo na mas lalo lumakas itong mga mikrobyo. Mas lalo pa natin kino-contribute ang existence ng antimicrobial resistance. Kaya naman po, ngayong PAAW po natin, ngayong Philippine Antimicrobial Resistance Awareness Week 2025, mag-iisa po tayo sa panawagan. Itong team po natin, meron tayong English team, which is Act Now, Protect Our Present, Secure Our Future. At meron din po tayong Tagalog team, which is sama-sama nating sugpuin ang antimicrobial resistance, AMR, bigyang pansin, One Health Approach, pagtibayin. So, dito po sama-sama natin isulong ang tinatawag po nating One Health Approach. Ibig sabihin, isang shared goal. Isang shared goal lang po tayo para sa mas ligtas, mas matatag, at mas malusog na komunidad. So, mula po sa Ministry of Health, BARM, under kay Dr. Cadro Sinulinding at ang ating minister, and ang aming Pharmacist 5 and the Pharmaceutical Unit Head po namin si Ms. Abla G. Mohamad, patuloy po tayong magsilbi, patuloy po tayong makipagtulungan at kumilos ng samang-sama for a healthier Bangsamoro. Inshallah. Shukran, Ma'am Nams, for your time and knowledge na ibinahagi sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Shukran sa Ministry of Health sa pagtanggap ng aming imbitasyon sa MHS Delivers, and shukran kay Ma'am Alba sa pag-facilitate nitong interview. But with that, dito na po nagtatapos ang ating segmentong MHS Discusses. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at sa lahat ng nakikinig at nanonood at ating mga health workers at health warriors ngayon na on the field at on the go. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At yun po ang ating MHS Discusses. Shukran po sa Ministry of Health sa kanilang pagtanggap ng ating imbitasyon para sa kanilang oras at kaalaman. Ulit, next week po ang ating PAAW, Philippine AMR Awareness Week. And inshallah, makibahagi po tayo lahat sa aktibidades na yon. Samantala ngayon, kasalukuyan pong nagaganap ang ating MOST Week sa CSU, na isa sa mga nagpa-shoutout na sa CSU Cotabato. So, kasalukuyan po yung activities doon. Pwede nyo pong attendan, makilahok. At, inshallah, malalaman po natin ang mga detalye ng mga activities na ito sa kanilang respective na mga Facebook page. So, MOST Week, malalaman ninyong update sa MOST Facebook page, at sa MOH naman ang PAAW natin. Shukran po sa lahat ng nag-comment, nagsali ng pa-comment, gaya ni Jasmine Ahmad Langgi na sabing, pa-shoutout po galing dito sa Surya Hall All-Nor Convention for seminar workshop on basic records and archive management. Ayan na, yun na yung shoutout mo. And meron po dito si Sir Anwar D. Rakim Jr. Salam po and shoutout po from CS MSU Marawi po. Keep up the good work, Team ICS. Shukran Kuya Anwar. And finally, meron po si Okasha Bara na sabing Sabah Khair. Tama bang pagbasa ko? Sabah al-Khair or good morning. Pero sa ngayon, nasa good afternoon po tayo or Masa al-Khair. And tayo po ay nasa dulo na ng ating programa. Pero bago tayo magpaalam, narito po tayo sa segmentong KKK.
Kung saan ang iyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Muli ang 100 peso load. So ang ating unang katanungan ay magbigay ng isang aktibidades na magaganap para sa PAAW. So may mga binanggit po si Ma'am Nams na ilang activities na gaganapin para sa obserbasyon ng PAAW ng Philippine AMR Awareness Week. Magbigay lamang ng isa. Second question, ibigay ang ibig sabihin o kahulugan ng AMR. Ano ang ibig sabihin ng AMR ayon sa konteksto ng ating talakayan? At pangatlo, sa kasalukuyan and ongoing pa rin, magbigay ng isang libreng bagay or activity or pwede niyong mahingi na sa inyong mga local health centers, rural health units o government facilities. So, libre itong matatanggap sa ating mga local health centers, rural health units o government facilities kapag bisitahin ninyo ang mga struktura na ito. Muli, first question, isang activity na magaganap para sa obserbasyon ng PAAW. Second question, ano ang kahulugan ng AMR? At pangatlo, isang libreng mahingi ninyo sa inyong local health centers, rural health units at government facilities ayon sa discussion with Ma'am Nams. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli ang numerong 0955-799-4778. Pero dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating nabubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay sa ICS, Ate Salembay A. Abdullah, Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansor S. Ugaw, Jasmine A. Langgi, at sa ating mga kabalay sa technical side, Sir Robert and Sir Rupert. Konti lang, pareho ng pangalan nila. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 246th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.